In principle, posible. Kasi yung tinanong mo sa akin posible ba? Oo, posible in principle. Posible yan. Kaya lang, sa real talk tayo. Dahil nga marami nakikinabang, sa palagay ko, no, talagang magkakaroon ng stiff resistance din sa panukala na yan ni Senator Robin. And I won't be surprised if kung makalusot yan sa komite. Dapat maging very harsh yung penalty para ma-prevent talaga no itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Itong resolusyon na isinusulong ngayon ni Senador Robin Hood Padilla, kagabi nakapanayam namin ito ng live dito sa studio sa SMNI, na hinihimok po ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review at ikonsidera po ang demonetization, pagpapawalang bisa sa 1,000 peso bill o banknotes na inisyo inilabas noong January 1, 2020 hanggang September 30, 2025. Doc Michael, magandang hapon mula Pilipinas. Magandang madaling araw na ba dyan sa Canada at malamig? Pero naka-t-shirt ka lang. Siguro meron kang heater. Hindi, naka ano tayo, Naka-winter pala. nakapanlamig tayo. Nakapanlamig pala. Oo, kasi dito sa ating location nagma--5 na. Ay, No, ganun ba? ay mababa ito kaysa doon sa -3 ni BBM. Di ba? Kami dito sa labas -5. Ganun din, No, ganun din yun, Doc, kasi ang margin of error nun is nasa +-3 ba? Plus or minus to. oo. Parang same lang kayo, nanlalamig. Dito sa amin, Admar, meron pa kaming tinatawag na wind chill. So Oy, yung pagka may hangin, mas lalo mas pang lalong malamig. lumalamig. Naku po. Yun yung sinasabing lamig na tumatago sa buto ng Mm. klase ng lamig. Yan yung lamig ng Canada. Kaya makita mo yung background ko dito Yun nga. nagyeyelo na yung mga bundok. No? Kasi nga talagang literal na nagyeyelo na sa labas. So, yun ang Opo. ating Pero kalagayan ngayon. ang pag-usapan natin ngayon, mainit na issue, Ay, Doc, oo. no? Pero maganda itong pag-usapan. Okay? Kasi ang plano po ni Senador Robin Hood Padilla na i-demonetize itong 1,000 peso bill. Sa tingin nyo po, malaking tulong ba ito? Kasi magiging walang silbi na kung kasi yung mga magnanakaw, hindi naman yan i-deposito siguro sa mga bangko para walang trace. Pero sa tingin po ninyo, matutumbok ba nito? Mayayari ba rito yung mga korap or mayroon ba itong maaari ding implikasyon sa atin pong ekonomiya considering made-demonetize, magre-replenish na naman tayo, magbabago tayo ulit ng circulation ng panibagong 1,000 peso bill. Doc. Ah, ba, yung konteksto kasi nito, Admar, no? Kung makiaalala ninyo mga kababayan, nung, nung pumutok itong issue ng flood control, nakita natin sa mga larawan na may mga cash no na mga unaccounted for. At yung mga cash na ito, di umano, ito yung mga lagay, no? Yung mga nakubra nila dun sa mga flood control project na yan. Merong mga larawan yan, mga picture yan. Di ba nga Admar, dun sa bilyaran yata yun, sa Bulacan, nasa billiard table, hindi siya bilyaran, billiard table, nandun yung mga bulto-bultong 1,000 peso bill. So, ang perception natin dyan is, ngayon, kung i-demonetize mo yung 1,000 peso bill, magiging mas mahirap ang pagsasagawa ng korupsyon. Kasi, ang mangyayari dito is, mahihirapan ka na maghanap ka ng mas mababang denomination. Magiging mas kung cash yung pamamaraan ninyo ng pagkukuha ng kickback, medyo mahihirapan ka na noon kasi kailangan mo na ng, kumbaga, Admar, di ba, yung sa sinabi ni Kutesa na mga luggages, di ba? Kung lower denomination bill yun, baka hindi lang luggage ang kailangan mo doon, kailangan puro baka container na ng pera ang kailangan mo kasi pag mababang denomination. So, kumbaga, mas mahihirapan yung nagbabalak mangurakot kasi mas mababang bills na yung pinag-uusapan. Ngayon, punta tayo sa proposal ni Senator Robin. Kasi marami nagsasabi, lalo na yung mga kritiko ni Senator Robin, na itong si Senator Robin walang alam,
ito ay artista na Kukunin ang, nakulong. pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po. Oh, Sa saglit lang. naganap po dito. Oh, ayan. Okay. Pumasok si Senator Robin. Gusto makipag-discuss. Pero sige po, go ahead po, Doc. Oy, nawala si Doc. Yung same volume yung... So anyway, Ayan, sige, go, So, go ahead po. Pakiulit lang po, oo. Doc. Sinabutahe po kayo ng mga kritiko ni Senator Robin. Sige yung po. mga kritiko kasi ni Senator Robin, sinasabi na wala daw siyang alam, na siya ay artista lamang, ano, na nakulong, na hindi siya nararapat dyan sa Senado kasi nga siya walang alam. It turns out na itong suhestyon na ito ni Senator Robin ay mayroong solido na empirical evidence at back. May pag-aaral na ginawa. Kasi ako, economist ako, Admar, and at the same time, I'm an academic and a scholar. No? So, nag-aaralan ko yan. Nagpa-publish ako ng scientific papers. No? At nagbabasa ako ng mga journal. Nagre-referee pa nga. Na-encounter ko itong isang pag-aaral na na-publish noong 2017 na kung para dun sa ating mga kababayan na interesado, na-publish po ito sa Economic Systems. Ang title po ng paper is Does Easy Availability of Cash Affect Corruption? Evidence from a Panel of Countries. Ito po yung na-publish noong 2017. And i-quote ko po yung pinaka-findings nung kanilang pag-aaral. No? Ang pag-aaral po ito ni Singh at ni Bhattacharya noong 2017. Ang sinasabi dito is that these findings suggest, and I quote ito galing to mismo sa paper, these findings suggest that a limitation in the supply of high denomination banknotes could be a tool to fight corruption and to bring to the fore the important role of payment systems, extending an earlier study by Gowell and Merotra 2012. So ang punto dito mga kababayan is ayon sa pag-aaral ng mga economists no, and base ito sa empirical evidence across many countries. Sinasabi dito na kapag ka ang denomination ng pera no, ng isang bansa, yung denomination natin ay mas mababa, maganda ito para ma-prevent yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, yun yung sinasabi ng pag-aaral na yan. The presence of high denomination makes it easier to conduct graft and corruption. Kasi kung mataas yung denomination, mas madali mo nga namang maitatago. Hindi ba? So, yung billion na nakaw, kung tigo 1,000 peso billion, madali mo maitatago. So, anong solution dito? Well, ang nakita na ni Senator Robin is let's demonetize. No? And kung hindi ko nagkakamali, Admar, ang demonetization na yan is yung 1,000 peso bill from 2016 no, 2020. 2020 to 2025 lang. Diba? So targeted siya. May limited lang yung scope, no? Kasi kung titingnan mo yung konteksto, Admar, ito pa, para dun sa mga kababayan nating curious, no? Yung 1,000 peso bill ay ito ang workhorse ng ating ekonomiya, kung maituturing. Bakit ko nasabing workhorse? Kasi yung pera in circulation po natin sa Pilipinas, about 40% ng papel na pera na umiikot sa ating ekonomiya ay 1,000 peso bill. 40% po Kasi siyempre meron pa namang Admar, may 500 pa, di ba? May 20, may 50, may 100. 40% nung perang papel na umiikot sa ating ekonomiya. Binilang niyo po isa-isa lahat yung perang papel na yan. 40% yan ay 1,000 peso bill. Eh since ang 1,000 peso bill ay mas mataas ang value kaysa sa 50, kaysa sa 500, yung total value ng money in circulation in the economy, more than 80% yan ay yung 1,000 peso bill. So kumbaga pag din-monetize mo, hindi naman lahat, no? Pag din-monetize mo yung range niyan from 2020 to 2025, matatarget mo yung unang-una, yung informal sector ng mga hindi nagbabayad ng tax kasi puro cash transaction. Kalawa, matatarget mo dyan syempre yung sa issue ng graft and corruption. So yun yung nakikita ko dito na kagandahan nung ideya na ito. No? Magandang ideya ito, tong
panukala ni Senator Robin na nag-uudyok sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pag-aralan yung pagdi-demonetize. Ngayon, Admar, marami akong kilala din sa BSP. Okay? May mga tropa tayo dyan. In fact, din sa BSP, may mga dati akong estudyante na dyan na nagtatrabaho. Ayon sa aking na pag-alaman, ay marami dyan sa BSP ay kontra sa demonetization. Kontra sila dyan. Ang sinasabi nila is hindi daw supported ng pag-aaral. Kababanggit ko lang, may pag-aaral na published international na nagsasabi na yung presence ng higher denomination bills, kumbaga nakaka-attract ito ng korupsyon. So kailangan rely tayo sa lower denomination. And sinasabi din nila na may punto rin naman ito. No? Sinasabi nila na kapag tayo nag-demonetize, Admar, magastos. Bakit magastos? Kasi unang-una, mag-iimprenta ka na ngayon ng mas maraming lower denomination. Pag mag-iimprenta ka ng maraming denomination, lalo na ngayon polymer na, medyo magastos yan. Ikalawa is yung abala sa tao. Kasi magkakaroon ng abala yan, Admar, na kung saan kapag ka biglang nagkaroon ng demonetization, kahit na yan from 2020 lang to 2025, abala pa rin sa ordinaryong mamamayan niya. Kasi isipin mo, biglang sabihin ng gobyerno na, itong pera na hawak mo, hindi na pala valid ito na pera. So, kailangan kang ngayon pumunta ng bangko para makapagpapalit. So, merong abala yan sa tao. Pero ang tandaan natin, ang tinatarget natin dito, nung panukala na ito, is yung mga gumagawa ng hindi tama. Diba? So, kumbaga, kailangan ma-lessen natin yung inconvenience dun sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi lagi ko sinasabi, lumalaban ng tapat, no? Lumalaban ng tama, yung mga nagtatrabaho, ordinaryong mamamayan. Bawasan natin yung inconvenience sa kanila and make it inconvenient dun sa mga magnanakaw. Yun yung kinakailangan na ma-consider ng BSP when they come up with a programa para matuloy itong demonetization na ito. But from the looks of it, Admar, kasi marami akong kilala din sa BSP, marami sa kanila dyan kontra dyan. Kaya sa palagay ko, no, bagamat ito ay pag-udyok ng sa BSP na pag-aralan ito, meron ako na foresee na resistance, no, galing mismo sa BSP. Tsaka, Admar, ang sinasabi ng mga taga-BSP din is merong experience sa ibang bansa na nag-demonetize. Hindi ko lang alam, Admar, kung familiar ka sa nangyari sa India. Sa kaso ng India noong 2016, nag-demonetize sila nung 500 rupee at saka 1,000 rupees na perang papel ng India. Nag-demonetize din sila. Ang nangyari is nagkagulo. No? Nagkagulo kasi biglaan, tapos yung mga tao magpapalit ng pera, nagkaroon ng shortage ng lower denomination. Nung nagkaroon ng shortage, nagkaroon ng epekto ito sa pangkalahatang ekonomiya ng India. Ayon sa mga ibang pag-aaral, dahil dun sa demonetization ng 2016, noong mga panahon yun, bumaba ang GDP ng India ng bahagya at nagkaroon din ito ng epekto sa inflation. So, kumbaga nakita natin na sa ibang bansa, nung nag-demonetize sila dahil sa issue rin ng graft corruption, actually, yun yung sinabi ni Narendra Modi noong 2016. The reason why they're demonetizing is to curb graft and corruption. At saka yung ma-address din yung issue tungkol sa informal economy. Ang nangyari sa kaso ng India is hindi nila na-implement ng maayos yung demonetization. At ang nangyari is nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng shortage ng pera, ang haba ng pila sa mga bangko. In other words, ang naabala yung ordinaryong mamamayan. So, kung mag-demonetize tayo, dapat tingnan din natin yung nangyari sa mga ibang bansa nung ginawa nila yan. Na, hindi lang naman India ang nag-demonetize, Admar. Sa kaso ng India, pumalpak Sa kaso naman ng Europa, nag-demonetize din sila. Kasi kung maalala mo, Admar, mga kababayan, bago pa nagkaroon ng European Union, dati ibang bansa sa Europe, iwahiwalay ng mga bansa yan, di ba? Netherlands, France, Germany, iwahiwalay yan In terms of yung kanilang pera. May kanya-kanya silang pera.
Nung nagkaroon ng European Union, later on, nagkaroon na sila ng pera na sarili nila, yung euro. Ngayon, binigyan ng European Union yung mga bansa ng sufficient time na mag-transition into euro bago ma-demonetize yung kanilang mga sariling currency. So, sa kaso naman ng European Union, nagtagumpay sila sa demonetization kasi maayos yung pag-i-implement. So, kung baga ganito ang storya dyan, mga kababayan. Kung gusto ng Pilipinas na mag-demonetize, sure. Kaya lang, kinakailangan dito is paghandaan at bigyan ng sapat na panahon ang mga tao na makapag-transition. And magkaroon din ng sapat na mekanismo para mabawasan yung inconvenience sa ordinaryong mamamayan para hindi tayo magaya dun sa nangyari sa India. Kasi alam mo, Admar, yung mga nakita ko na sa mga comment section, no, sa mga, lalong-lalo na yung mga kakamping. Kasi alam nila si Senator Robin, ano yan eh, Maka Duterte. Anything na panukalang ganyan ni Senator Robin, yung mga kakamping, yung mga dilawan, sabi nila na papalpak yan. Kasi nangyari daw sa India, pumalpak. Eh, may empirical study na nga na nagsasabi na kapag mataas yung denomination, it attracts corruption. So, kinakailangan natin is if we were to demonetize, kinakailangan pag-isipan ng mabuti yan. Kinakailangan, ano yung sinasabi ko kanina, yung pinaka-underlying principle nito, mga kababayan, is to minimize the inconvenience to the ordinary person. Kasi ang target talaga dito is yung mga hindi gumagawa ng mabuti. Sila yung kinakailangan targetin o policy. Now, to wrap up, Adma, dito sa segment na ito, is that ako'y natutuwa kay Senator Robin Padilla kasi actually matagal ko nang iniisip ito na posibleng solusyon kasi nga alam mo sabi ko nga kanina scholar ako, nag-aaral, nagbabasa. Alam ko na itong mga pag-aaral na ito about denominations and corruption. Kaya natuwa ako nung sinabi ni Senator Robin na pag-aralan natin na i-demonetize kasi nga ako mismo naniniwala ako dun sa mga pag-aaral na nagsasabi na indeed kapag ka nagbaba tayo ng size ng bills from 1,000 gagawin nating 50 gagawin nating 500 100 nadi-disincentivize yung pangungurakot ng cash kagaya nung nangyari dyan sa flood control. And by the way, isa pa sa mga dadagdag ko na rin Adma before ako bumalik sa iyo is that kinakailangan din na magkaroon tayo ng alternatives to cash. Kasi hindi naman po pwede na forever cash lang tayo. Although naniniwala ako sa sinasabing cash is king. Kapag nagpunta ka sa isang tindahan, dapat talaga cash, honor talaga yan. Pero kailangan mag-transition tayo from cash going to digital. Kung makikita nyo sa kaso ng China, mga kababayan, ang payment system nila doon, halos wala ng cash sa China, Admar. Pag sa China, sa Hong Kong lang Alipay at saka itong WeChat Pay. Doon lang sa cellphone. Kagaya dyan sa Pilipinas, di ba, GCash lang or yung kung anumang mga kumpanya na nagpo-provide ng payment services, pwede na sa cellphone. So, kumbaga, magta-transition tayo into from cash to a cashless-based transaction system. Kasi yun yung kinakailangan mo dito para magkaroon ng paper trail. At para ma-avoid din yung nakita natin na corruption na bulto-bultong pera, mali-malitang pera, dinadala sa mga bahay ng mga mayayaman, ng mga politiko, dinadala doon yung mga libu-libong pera, na 1,000, mapa-prevent yan. Kung magta-transition na tayo into digital na merong paper trail para madaling matrace itong mga transaksyon. And, lagi na lang ako may end, Admar, parang hindi natatapos. Huli na to, yung ating bank secrecy law, kailangan amyendahan yan. Kasi ang nangyayari, masyadong strict yung ating bank secrecy na hindi madaling mabuksan yung mga accounts. Dapat yan maamyendahan yan para mas madaling mabuksan ang mga bank accounts, lalong-lalo na kapag ikaw ay isang elected or appointed na public official.
Opo. Back to you, Admar. Doc, meron ka akong datos dito mo na nagbabasa ko sa mga news sources. Doon pala sa pagpalit natin sa mga polymer na klase, bago lang ito eh. Itong magandang klase ngayon ng bills, no? 1,000 peso bills natin. Gumastos yata tayo ng almost more or less or 6 billion pesos. At meron pang information dito naman na yung pagpapalit na noon din is nasa 11 billion pesos daw yung sa 1,500 peso bills. Yung dalawa, no? Sa 1,000 peso bills lang nasa almost 6 billion. Tingin nyo po kakayanin ito ng gobyerno ang ganitong klase ng halaga? May pera ang gobyerno for that. Nananakaw lang, Admar. May pera. So, ibig sabihin, kung in terms of yung cost to transition from higher denomination to lower denomination, the government has the resources to do that. In fact, billion-billion ang pera na nire-remit ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa national government. At mapupunta lang yan, Admar, sa mga unprogrammed appropriation. Di ba? Kasi doon lang naman napupunta yung mga nire-remit ng BSP at ng mga GOCCs. So, kung pera-pera man lang ang pag-uusapan, the Opo. government has the money. They have the resources to do that. Opo. The issue is, merong resistance from within. The question is, bakit sila nagre-resist? Meron bang mawawala sa kanila kapag nag-transition tayo into a from a higher to lower denomination? So yun yung tanong dyan. 1986, meron na rin pala tayong demonetization na nangyari. Doc, no, sa panahon ito ni Marcos Sr., yung napatalsik siya at ito in-implement. Sa panahon ni Cory, yung mga bagong Pilipinas na klase ng pera. So, yung mga merong hawak ng ganung klase ng pera, hindi na nila nagamit kasi nag-demonetize nga. Now, ngayon, kagabi, isa din sa mga sinabi ni Senador Robin Padilla sa amin nung nakapanayam namin sa dahilan kung bakit niya na-push through ito is parang pinagtagpi-tagpi niya yung mga naging ganap. Like kagaya doon sa biglaang pagkabawas at pagbenta ng maraming ginto natin. Meron siyang duda na baka yung mga kurap, sila din yung bumili ng mga ginto na ito. And meron na ring mga iba't ibang mga pamamaraan para malinisan, para malabhan itong maduduming pera ng korupsyon. Sa tingin niyo po ba, no? Itong panukala ni Senador Robin Hood Padilla magiging epektibo considering meron ng iba't ibang mga form ngayon like bumili ng ginto, di kaya mag-ano doon sa ibang bansa, mag-open ng account, ilabas ba or kung paano ba 'yan. Dapat kasi sorpresa din yung pag-ano niyan, pag-implement siguro para hindi makapaghanda kasi habang tumatagal baka pinaghahandaan na ng wala pa namang kapital diyan yung mga corrupt na 'yan. So kung saan aabutin yung kanilang pwedeng mailabhan baka anong tingin mo diyan, Doc? Kaya mahalaga, Admar, na itong programa ng demonetization, hindi ito yung one and only solution. Hindi ito yung nag-iisang solusyon sa problema natin ng korupsyon. Isa ito sa maraming pamamaraan, solusyon para ma-address ang grabe corruption sa ating bansa. Sabi ko nga kanina, kinakailangan halimbawa magkaroon ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law para mas lalong madaling mabuksan ang accounts ng mga politiko. Hindi lang yon. Kinakailangan din natin ng mas matinding enforcement ng ating mga batas patungkol sa money laundering. Kasi kung magre-rely lang tayo sa demonetization to address graft and corruption, by in itself, hindi ito magiging epektibo by itself. So, maganda ito in terms of pasimula ng pag-address ng issue ng graft and corruption. Pero this is not the silver bullet na sinasabi natin na to address this issue once and for all. Dahil ang graft and corruption, mga kababayan, it's a multidimensional issue or a multidimensional problem.
it requires also a multidimensional kind of solution. So, one dimension is yung sa uh, ating monetary structure, no? Yung from higher denomination to lower denomination. Another dimension is yung ating banking sector. Kailangan madaling mabuksan kung ikaw ay politiko. Meron ding dimension in terms of foreign transactions. Kasi Admar, tama ka. Kung bibigyan ng matagal na palugit ito, ang mangyayari is yung mga pera na yan, matatransfer lang yan sa mga bansa na madaling magtago ng pera. Kagaya halimbawa, mga Cayman Island, di ba? Switzerland. Kapag ka dyan dinala yung mga pera, mahirap nang mahabol. Kasi nga, stricto yung kanilang mga bangko dyan. O hindi madaling mabuksan kapag ka nadala na doon. So, kinakailangan din ng additional layers, no? At mga additional dimension para ma-address ito. Itong issue ng corruption sa ating bansa. Not to mention na napakarami na rin naman nating mga batas na hindi lang nai-implement ng maayos. So, doon sa mga nagsasabi na hindi daw ito magiging epektibo, itong demonetization, ang masasabi ko dyan, Admar, is the demonetization by itself, hindi siya magiging ganun ka-effective kung walang mga complementary na mga measures and programs para ma-address yung issue ng money laundering, which ultimately is related to graft and corruption. Parang ano pala yan na Doc, no, yung laging ginagamit ng gobyerno, lalo na halimbawa dito sa pagtugon, paglaban sa CPP, NPA, na whole of government approach, hindi lang isang bagay. Yes. No? So kumbaga parang sabay-sabay, part lang ito. No? So nabanggit mo rin kanina na yung pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, meron din nagsasuggest, no? Isabay na rin, maliban dito sa demonetization, yung pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, pati na rin yung yung halaga ng ipapasok sa plunder babaan din. Kasi ngayon 50 million na pesos pwede pang babaan nila para mas madali at dapat mabilisan. Doc. Oo, tama yun. No? Ibaba yung threshold ng plunder para talagang matitera, no? Itong mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. At baka, Admar, pwede rin nating ibalik yung mas mataas na sentensya. No? Hindi lang panghabang buhay. No? Ibalik yung death penalty, halimbawa, sa graft and corruption. Kagaya halimbawa sa mga ibang bansa, kagaya sa China, Admar, kapag ikaw ay pagka isang tao ay na opisyal ng gobyerno, no, na nakatulan, na nagnakaw sa kaban ng bayan, ng bansa nila, death penalty yan doon sa bansang yan. Admar. So, kumbaga, dapat maging very harsh yung penalty para ma-prevent talaga, no, itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Opo, no. So kumbaga, Doc, in short, sa kalagayan ngayon, posible imposible. Posible sa demonetization? Aha. Is that what you're asking? Opo. Posible. Sa Posible sa yan. katayuan ng ngayon ng gobyerno natin na ngayon na di mo alam kung sila ba ay talagang seryosong-seryoso sa transparency, seryosong-seryoso na masawata Well, yung okay. korupsyon. Okay. So, in principle, kung gugustuhin ng gobyerno, pwede. In fact, dapat matagal na rin ginawa yan eh. Kasi nakita naman natin sa mga pag-aaral, minention ko na kanina, no, na there's empirical evidence to support na kapag nagmababa kang denominations, magkakaroon ito ng epekto sa graphing corruption, madi-disincentivize, no, yung graphing corruption. Kaya lang sa kasos ng ating bansa, no, sa ngayon, mukhang walang appetite to do that. No, kasi nga alam naman natin na maraming nakikinabang na mga politiko natin, no, sa graft and corruption. Maraming nakikinabang diyan sa kasalukuyan. Kaya nga nabanggit ko rin kanina, Admar, na merong resistance diyan sa demonetization. Kasi nga maraming nakikinabang sa ngayon. So in principle, posible. Kasi yung tinanong mo sa akin posible ba? Oo, posible in principle. Posible yan. Kaya lang, sa real talk tayo.
dahil nga marami nakikinabang sa palagay ko, no, talagang magkakaroon ng stiff resistance din sa panukala na yan ni Senator Robin. And I won't be surprised if kung makalusot yan sa komite, no, sa committee level, itong Senate resolution ito, no, ni Senator Robin. So, kumbaga, ang aking pinupunto dito, Admar, is that maganda sana, no, kung maituloy ito, pero alam naman natin kung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon sa kasalukuyan, sa tingin ko malabong mangyari yung demonetization na yan sa ngayon. Opo. And ito pong naging panukala din ni ni Senador Robin Hood Padilla ay dahil na rin sa parang hindi matigil-tigil at yung modus, lalo na nakita niya yung male-maleta na mga pera, kasi mas marami talaga doon, or hindi lang mas marami, lahat siguro doon 1,000 piso, kasi kung maglalagay sila ng 500 pesos doon, bigat-bigat na yan, no? So yun yung pinaka mataas talaga. Pero yung kanyang duda na sila rin yung possible na bumili ng mga ginto, maaari ba yun, Doc? Maaari yan, ano? Kasi silang may inside info in terms of yung sa transaction ng ginto, no? And that is also a way to launder, no? Kumbaga para malabhan, no, yung maruming pera, ika nga. That is also a way. What you do is you buy gold. So kumbaga nangyari, di umano, yung mismong gobyerno natin ang nag-allow to launder its own money. So kumbaga, Admar, nakakalungkot yan kung totoo man yan, ano, na kung saan yung mismong gobyerno ang siyang nag-facilitate ng paglo-launder internally. Binenta yung ginto, na-convert siya into cash, at ang nangyari pa dito, Admar, kasi nga, nung binenta yung ginto na yan, ito pa pala, ay dagdag ko rin, nung panahon na nagkaroon ng bentahan yung ginto na yan, yung value ng ginto, bagamat tumataas na siya nung time na yun, hindi pa niya na-reach yung mas mataas pang value. So kumbaga, kung sino man yung bumili ng ginto na yon, kinabukasan, pagkabili nila ng ginto, mas tumaas pa yung halaga ng ginto na binili nila at mark. So kumbaga, na-achieve yung dalawang benefit for them. Una, nalabhan yung maraming pera. Kalawa, kumita pa sila dahil tumaas pa yung value ng ginto. Kaya yung sinasabi ng Bangko Sentral na part yun ng kanilang routine, no, ng pagbebenta ng ginto, at yan ay sinasabi nila na nung mga panahon na yon mataas ang presyo. I do not buy the argument ng central bank. With all due respect sa ating mga kaibigan dyan sa BSP, I don't buy the argument na or the idea na kaya nila yan binenta dahil yung time na yun may tumataas yung value. Kasi kung naghintay pa sila ng ilang buwan pa, mas tumaas pa yung value. And what is very suspicious din, Admar, yung time na yun, is that tayo yata yung may pinakamalaking, if I remember correctly, kung hindi tayo o meron pa isang bansa, I think it was Kazakhstan dalawang bansa yan mataas yung bentahan. So, kumbaga, very unusual sa kaso ng Pilipinas na magbenta tayo ng ganong kalaking amount ng ginto. It was very unusual. So, kumbaga, itong mga view, no, mga pananaw na kung saan na sinasabi na, baka nagamit itong mga ginto na ito to launder, no, para malabhan yung maraming pera. I think there is a reasonable ground to believe that it might be true. It might be true. Again, I'm not saying, I'm speculating here. I'm not saying that it is true. But what I'm saying is there's a reasonable ground to believe na baka totoo ito. Kasi kung sino man yung bumili ng ginto na yun, talagang nakinabang, Admar. No? Nakinabang talaga ito kung sino man yung mga bumili niyan. Opo. Yung sa mga makabagong pamamaraan like crypto, kaya bang maitago yung mga perang yang bibili mo ng cryptocurrency? Yang sa crypto, Admar, mahihirapan. No? Kasi sa kaso ng crypto, hindi ito madaling mabuksan.
no, sa kaso ng crypto. Kaya kapag na-convert, no, itong mga pera na ito into crypto, medyo mahihirapan. So kinakailangan dito is kung i-address natin yung issue ng cryptocurrency, no, and as a tool for grafting corruption, which by the way talagang nangyayari ito. Nagagamit ang cryptocurrency as a way to hide ill-gotten wealth. So, kumbaga kinakailangan magkaroon din ng additional layers, no, ng reforma sa ating enforcement ng ating mga batas, lalo-lalo na patungkol kapag ang pera ay na-convert na into cryptocurrency. So kinakailangan magkaroon ng mga additional layers yan in terms of implementation. Kasi iba na ito eh. Kumbaga dati-dati cash ang transactions, no? Pati grafting corruption, cash yan. And then nag-transition na into online banking, nagkaroon na ng ganyan. Pati grafting corruption, naging online na rin. Ngayon meron ng cryptocurrency. So kinakailangan din mag-adapt din yung ating mga polisiya dahil masyadong mabilis. Ano? And lalo na ngayon, Admar, may mga artificial intelligence na. So kumbaga, ang pinupunto ko dito is yung response ng ating enforcement nitong mga ng ating mga batas, no, patungkol sa money laundering, patungkol sa grafting corruption, kailangan ay mabilis din yung kanyang pagsabay, no? Sumasabay siya sa pagbabago ng mga pamamaraan sa pag-conduct ng mga transactions. Pag-open sa mga bank accounts sa ibang bansa, may mga bansa ba na parang medyo relax yung kanilang tawag nito, kanilang pamantayan or yung panuntunan sa pag-open ng mga bank accounts, yung kumbaga mas madali silang makapag-open ng bank accounts na walang masyadong kuskus balungon saan ba ito galing na pera na ito? May mga bansa na madali provided that there is a court order. No, kailangan kasi may utos ng hukuman yan. So halimbawa, kung mag-open ka ng account dito sa Canada halimbawa, kailangan may kautusan niya ng korte galing dito. May mga bansa naman na talagang mahirap, Admar, kagaya nga nabanggit ko kanina sa kaso ng Switzerland, sa kaso ng Cayman Islands, no? Yung mga at iba pang mga ibang bansa na they are known to be havens of laundered money. May mga lugar na talaga na mahirap talaga mabuksan. So, kumbaga, ang isa pang kailangan mangyari dito is magkaroon ng mas, ito, labas na to sa Pilipinas at kasi international na yung pinag-uusapan natin, kailangan magkaroon din ng mas wider agreements in terms of paghahabol sa mga resources, mga pera na nanakaw. No? So, kung nagagawa yan halimbawa sa kaso ng Interpol for criminals, baka po pwede rin yan na magkaroon ng mas may pangil na agreements with respect to international financial transactions na tainted with grafting corruption. Opo. Siguro bilang panghuli, Doc, mensahe nyo sa ating mga kababayan, lalo na't magbabagong taon, nabudol daw ulit sila dahil tapos na yung Pasko, magbabagong taon na, wala pa rin daw big fish na resto. Siyempre, last message nyo po sa ating mga kababayan. Oo. Alam nyo, ilang araw na lang, bagong taon na at ako mismo, na-expect ko na itong 2026 ay magiging mas volatile ang ating sitwasyon sa pampolitika at pang-ekonomiya. Kasi makikita natin na magiging mas maigting, no, yung paninira na gagawin nila kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga nakita natin, Admar, no, that VP Sara is leading sa mga survey in terms of trust, no? Si BBM ay negative, si Vice President Sara ay napakataas pa rin ng trust rating niya. Going into 2016 and then 2027 would be the start of the campaign towards the end, no? Not really campaign, but ito na talaga yung time na magpe-prepare na yung mga kakandidato for president sa 2028 election. Makikita natin that 2026 would be very, very eventful, lalong-lalo na sa kaso ng impeachment. Baka nga dalawa pang mag-impeach, Admar eh. I have a feeling na may magpapasa ng impeachment ni BBM, i-impeach si BBM ngayong 2026, meron akong pakiramdam na ganyan. At syempre, itong sa February, yung kay Vice President Sara Duterte. Kaya I think for the coming year, it will be very, very interesting, Admar, at napakarami na naman nating pag-uusapan dito sa Makialam.
Maraming salamat si Dr. Michael Bato na kasama natin ngayon at ano na ngayon dyan? Tuesday na rin ngayon dyan sa tama ba? Today is ano na dito? Tuesday na rin. 30. No? 30. Yes. Ayan. Oh, so ano na Yes. dyan? Rizal Day na rin sa inyo, sa inyo dyan. Doc, Yes, maraming that's salamat. correct. O dyan ba sa Canada, uso ba dyan yung mga paputok sa kalsada? Wala naman ata, no? Walang masyadong yung tingi-tingi. Meron ba? May mga nagpapaputok dito pero illegal eh. May mga nagpapaputok din, Admar, meron. Baka Pilipino may din yan. maririnig ka. Hindi naman Pilipino. Ay, hindi, usually ang nagpa-fireworks dito yung mga kasamahan namin mga South Asian or mga Indian. Mga Asian. Sila nagpapaputok. Lalo-lalo na pag Diwali, ito kaya bagong taon. Oo, yung Indian. nagpapaputok yun Yung sila. Indian, tsaka yung dito sa Asia, mahilig kasi tayo dun sa mga parang mga tingi-tingi na pwedeng hindi yung talagang pangkalahatang mga fireworks display na isang sindihan Yes. lang nandun na. Mahilig tayo sa mga ganun. So same lang din pala. Maraming salamat. Tsaka dito nagtitipid din. Okay. Before you go, nagtitipid din yung mga bayan kasi magastos magpaputok. So may mga fireworks din kami sa New Year pero limited din sa malalaking city, maganda manood ng fireworks. Okay, Admar, maraming Doc, salamat. maraming At, salamat. Thanks for having me again. Si Dr. Michael Bato, nakasama po natin mga kapartner dito sa ating programang Makialam. Napag-usapan po natin ang panukalang o resolusyon po ni Senador Robin Hood Padilla. Sunugin na yan! Ay, 1,000 peso bill na yan. Marami po mga implikasyon, marami pang mga dapat na paghandaan, pero napakaganda po ng plano. Lalo na pag magpaplano ka laban sa mga korap.